Welcome to 11th Witch, Tagalog Horror Stories. Naniniwala po ba kayo sa pagpag? Yung pamahiin na dapat paggaling ka sa isang lamay ay huwag kang dediretso pa uwi sa iyong bahay. Kailangan daw ay pumunta ka muna sa isang lugar. Mamalagi ng saglit doon para daw maiwasan mo na maiuwi mo ang kaluluwa ng namatay. Ang sabi ng mga matatanda ay hindi lahat ng pumapanaw ay handa ng lisanin ng mundo na ito. Hindi lahat ng pumapanaw ay namatay sa ordinaryong paraan. Ang iba ay karumal-dumal at biglaan. Itong kwentong napili natin para sa araw na ito ay ang kwento ng sikat na pagpagan dito sa Pilipinas. Pagpag sa 7-Eleven. Magandang araw po, Miss Eleven. Ako po si Oscar, taga Parañaque. May kwentong pagpag po sana akong gustong iparinig sa iyo at sa iyong mga listeners. Sana po ay magustuhan nyo. Isa po akong college student sa isang aeronautic school dito sa Parañaque. Dito din po ako nakatira sa isang private subdivision na malapit sa school ko. Nitong bakasyon lang ay may isa kaming kaklase ang namatay dahil sa isang car accident. Ang kwento sa amin ng kapatid niya, lumabas daw si Chris kasama ang mga barkada nito para mag-bar sa BGC. Marami daw silang gumimik. Kasama daw niya ang mga kabarkada nito sa subdivision. Nang nagpaalam pa lang daw itong si Chris sa parents niya, ay medyo iba na ang pakiramdam nila. Ayaw sana payagan ng tito at tita si Chris kasi medyo napapadala sa balita na maraming mga aksidente sa kalye lalo paggabi kung kailan naglalabasan na ang mga malalaking truck. Pero nagpumilit itong si Chris. Rason niya ay pag summer lang sila nakakapagsama-sama ng mga barkada nito. Kasi pag may pasok ay iba-iba sila ng schedule. Kalaunan, pinayagan nila ang kanilang anak na lumabas. Basta ang usapan ay hindi ito magmamaneho ng lasing. Ang sabi pa nga ng kuya niya ay huwag na magdala ng sasakyan para mag-grab na lang ito o kaya ay ihahatid sundo na lang siya para safe. Pero sabi daw ni Chris ay kaya naman niyang mag-drive at hindi ito magpapakalasing. So ayun nga po, Miss Eleven ang nangyari. Umalis si Chris kasama ng mga barkada nito at tumuloy sa isang bar sa BGC. 9 p.m. daw nang umalis si Chris sa kanila. Di man daw magtagal na nakakaalis si Chris ay parang iba na ang pakiramdam ng kuya niya. Parang gusto nitong sumunod sa BGC para samahan ang kanyang kapatid. Pero di pa man nagtatagal ay nakareceive sila ng tawag mula sa isang kasama ni Chris papuntang BGC. Naaksidente daw po si Chris. Nahulugan po ng container ang kanyang sasakyan ng mga mabibilis na truck at bumaliktad sa tabi nito. Hindi pa man daw nakakarating si Chris sa BGC nang mangyari ang aksidente. Nasa South Superhighway pa lang siya nito at kakonvoy ang kanyang mga kaibigan. Sobrang nanlumo ang buong pamilya nila Chris. Di nila inakala na ganoon lamang kabilis na mawawala sa kanila ang kanilang kapamilya. May bunso pang kapatid si Chris, Miss Eleven. 8 years old na batang babae, si Penny. Super close sila ni Penny. Dahil sa only girl ng family nila si Penny,
ay napaka-spoiled nito sa kanyang kuya Chris. Palaging hinahanap ni Penny ang kanyang kuya. Di pa kasi nila nasasabi dito na wala na siya. Noong gabing na-aksidente si Chris, ang kwento ni Penny ay nakausap pa daw niya ito. Pumasok daw sa kwarto niya at nagsabing, "Matulog ka ng maaga kasi maglalaro tayo bukas sa mall." Pero ang problema ay sinabi ni Penny na kausap niya daw ang kuya niya ng 10 p.m. Sa oras na yon, Miss 11, na sinabi ni Penny kausap niya ang kuya niya, ay kasalukuyang kinakausap nila tito at tita ang mga kaibigan nito sa telepono na nagsabing patay na nga si Chris. Kinabukasan ay binurol si Chris sa isang sikat na funeral home dito sa Parañaque. Marami po kaming pumunta sa lamay niya. Mga estudyante, mga teachers and faculty, mga kaibigan. Ilang gabi kaming nagstay at pinagkwentuhan ng mga panahon na kasama namin si Chris. Si Chris, Miss 11, ay yung tipo ng tao na maaasahan mo sa lahat ng bagay. Pag may problema ka ay laging andyan para tumulong. O kahit yung makinig lang sa mga kwento mo. Ang daming magagandang kwento ang naririnig ng pamilya niya tungkol kay Chris. Habang nasa lamay kami, ay nakikita namin si Penny na minsan ay malungkot. Minsan naman ay parang may kalaro. Sa unang gabi namin sa lamay ay nag-text sa akin ng daddy ko. Ang sabi niya ay pag uuwi daw ako ay wag akong dediretso sa bahay. Dumaan daw muna ako kung saan. Magstay daw ako ng kahit 30 minutes bago umuwi. Nung una po ay di ko alam kung bakit kailangan kong gawin yon, kaya napatanong ako sa teachers namin na andun nung time na yon. Sabi nila sa akin, ang tawag doon ay pagpag. Para daw di sumama ang kaluluwa ng namatay sa akin. Lalo na di maganda ang naging paraan ng kamatayan ni Chris. Biglaan masyado. Noong pauwi na ako ay sinabay ko na ang isa sa mga kaklase namin na babae, si Julia. Pareho din naman ang daan niya pauwi. Pinaalala niya sa akin na tumaan muna kami sa 7-Eleven bago umuwi para makapagpagpag daw muna. So nagpark kami sa kauna-unahang 7-Eleven na nakita namin. Malapit-lapit lang ito sa funeral homes. Nakakatuwa ang 7-Eleven na to. Medyo di normal ang dami ng tao na nagsistay doon. Hirap na po kaming mag-park. Pagpasok namin sa loob ay naisip namin na bumili ng kahit ano kasi nakakahiya naman po na tatambay lang kami at walang bibilhin. Nagstay kami sa isang bench and table sa labas ng 7-Eleven na medyo malapit sa parking lot. Habang andun kami ay nagkwentuhan na din kami ni Julia. Habang nagkwakwentuhan kami ay may dumating na puting sasakyan at pumarada sa harap namin. Wala naman pong kakaiba sa mismong sasakyan. Pero mapapansin mo siya dahil para sa kotse na may 5 upuan ay parang ang daming bumaba dito. Tinanong ko si Julia kung napansin niya ba kung gaano kadami ang lumabas sa sasakyan. Pero sabi niya ay di niya daw napansin. Parang ang napansin niya lang daw ay ang 2 dito na naka-hoodie. Lumipas ang ilang minuto at bumalik ang 2 lalaki na naka-hoodie. Sumakay sila sa sasakyan at umalis.
Di na nila kasama yung ibang kasama nila kanina. Maya-maya ay nagyaya na si Julia. Pero bago pa man siya tumayo ay nagsalita ito at ang sabi niya, "Chris, alis na muna kami ha. Babalik kami bukas. Dito ka muna." Medyo na-weirdohan ako sa ginawa ni Julia. Pero ngumiti na lamang ako at iniisip ko na lang na siguro mas alam ni Julia ang ginagawa kapag nagpapagpag. Kinabukasan ay bumalik kami sa burol ni Chris at pareho ng naunang gabi ay nagpagpag ulit kami sa 7-Eleven. Sa pangalawang gabi ay nakita ko ulit yung mga kasama nung dalawang naka-hoodie nung naunang gabi. Lumabas sila sa 7-Eleven at sumakay sa isang itim na sasakyan. Di ko napansin kung kasama ba nila yung dalawang naka-hoodie. Kasi di ko naman sila namukhaan dahil nga may takip sila sa ulo. Pero yung mga kasama nila ay naalala ko. Yung mga mukha nila dahil napakalungkot ng mga ito. Iniisip ko noon na baka mga namatayan din. Sa huling lamay ni Chris ay ang huling gabi din na tumambay kami sa 7-Eleven. At bago kami umalis ay nagsalita ulit si Julia. "O Chris, aalis na kami ha. Rest in peace." Sakto nang sinabi ni Julia ang mga yon, ay may napansin akong pumasok sa loob ng 7-Eleven. Matangkad na lalaki, medyo payat. Kung iisipin mo ay parang kasing katawan yon ni Chris. Kaso nakatalikod kaya di ko mamukhaan. Sumakay kami ng sasakyan ni Julia. Nauna ako at sumunod naman sa passenger seat si Julia. Nagulat ako sa bigat niya, Miss Eleven. Pag-upo niya sa passenger seat ay ramdam ko ang pagbigat nito. Habang sumasakay siya sa sasakyan, ay sakto naman na may naglalakad na 4 na tao sa gilid ng sasakyan ko. Nung inaatras ko na ang sasakyan ay ine-expect ko po na nasa bandang likuran pa ng kotse yung mga tao nakakadaan lang. Pero pagtingin ko sa side mirror ay wala na sila doon. Di ko na yun pinansin at tuluyan na kaming umuwi ni Julia. Hinatid ko siya sa mismong bahay nila nung gabi na yon. Nagpasalamat siya at sabi ay magkita na lang kami sa pasukan. Di pa man ako nakakalayo ay napansin ko na parang napakabigat pa din ang sasakyan kahit na ako na lang mag-isa sa kotse. Nakauwi ako ng bahay bago mag 10 p.m. Dumiretso po ako ng tulog kasi ilang gabi din pong puyat. 3:00 po ng madaling araw ay nagising ako. Naramdaman ko po kasi na parang may umupo sa paanan ng kama ko. Nang ibukas ko naman ang mga mata ko, Miss Eleven, ay wala naman pong tao sa kwarto kundi ako lang. Binaliwala ko yon at bumalik sa pagtulog. Di pa man nagtatagal ay isa namang ingay ang aking narinig. Kaya napatayo ako mula sa aking pagkakahiga. Sinilip ko ang CR ko kasi parang doon galing yung ingay. Nang malapit na ako sa pintuan ay bigla kong narinig ang boses ng daddy ko. Tinatawag niya ako. "Oscar, andyan ka ba?" Sumagot ako, Miss Eleven, ng, "Yes dad, nandito po." Hindi na po ulit nagsalita si daddy. Nakalimutan ko na din po na silipin ang CR. Bumalik na lang po ako sa pagtulog. Kinabukasan ng umaga, habang kumakain kami ng breakfast,
ay tinanong ako nila mama kung may kasama ba akong barkada nung umuwi ako kagabi. Ang sabi ko ay wala po. Hinatid ko po si Julia tapos umuwi na din ako agad at dumiretso na po ng tulog. Ang sabi po ni mama, kasi ang ingay nyo nung madaling araw, nagising kami ng daddy mo. Tapos pagising ko kaninang umaga, may mga lupa-lupa dyan sa may harap ng pintuan. Parang ang daming mga tumapak. Sabi ko po sa mama ay wala akong kasama nung umuwi ako ng 10 p.m. Sabay na nagsalita si mama at daddy. 10 p.m.? Opo, 10 p.m. 10 p.m. ako dumating kagabi. Gulat na gulat si daddy nung sinabi ko na 10 p.m. ako umuwi the night before. Tinanong ako ng daddy, Oscar, nagpagpag ka ba kagabi? Sumagot ako ng, Opo dad, kami pong dalawa ni Julia sa 7-Eleven. Nung gabi na yon ay nagstay lang ako sa bahay. Nasa loob lang ako ng kwarto ko pagkatapos naming mag-dinner. Habang nakahiga ako at nagse-cellphone, ay may naririnig ako ng mga boses sa labas ng room door ko. Parang boses ng mga tao na nagsasalita ng halos sabay-sabay. Tumayo ako para buksan ang pintuan. Pagbukas ko ng door ay wala naman akong nakitang tao sa hallway. Sabay naman ang pagbukas ng daddy ng pintuan nila sa kwarto. May bisita ka ba, Oscar? Tanong ng daddy. Wala po dad. Kayo po, may bisita? Sumagot ang daddy ng, wala. Sinarado namin pareho ang pintuan. Nagtataka ako noon kung saan galing yung mga boses na pareho yata naming narinig ni daddy. Natulog na po ako pagkatapos noon. 3:00 ng madaling araw ay nagising na naman ako kasi nakakaramdam ako ng gutom. Bumaba ako sa kitchen para gumawa ng midnight snack. Habang busy ako sa kusina ay narinig ko si mama na sumigaw mula sa taas. Nang takbuhin ko si mama ay nakita ko siya na nakatayo sa bukas na pintuan ng kwarto ko. Saktong labas naman ng daddy sa kwarto nila. Nilapitan namin si mama at tinanong ko kung bakit ito sumigaw. Dito, Miss Eleven, nakita namin ang rason kung bakit napasigaw si mama. Sa loob ng kwarto ko ay napakaraming tao. O, tao ba ang tawag sa kanila? Iba't ibang klaseng ingay ang naririnig namin. May sumisigaw na babae, sumisigaw na lalaki, batang umiiyak, at sabay-sabay naming naririnig ang lahat ng yon. Napatakbo kaming 3 pababa ng bahay. Pero bago pa man kami makababa ng hagdan, ay may nakita kaming mga bali-bali na katawan na nakaharang sa paanan ng hagdanan namin. Hindi ko alam kung paano kami makakaalis sa kinakatayuan. Pero ang sabi lang ng daddy ay kailangan namin na daanan ng mga bangkay sa baba. Napilitan kaming gawin yon, Miss Eleven. Ramdam ko sa mga binti ko ang pagdikit ng malamig nilang katawan sa akin. Halos buhatin ng daddy si mama makalabas lang kami ng bahay. Paglabas namin sa bahay ay sumakay agad kami sa sakyan ng daddy. Pumunta kami sa bahay ng tito ko na sa kabilang subdivision lang at walking distance din lang sa bahay nila Julia. Nagulat sila nang kumatok kami dahil
Alas 3, alas 4 na po yata yun ng madaling araw. Kinuwento namin kung anong nangyari. Tinanong ulit ng daddy kung nagpagpag ba talaga ako pagkatapos namin pumunta sa lamay ni Chris. At sinabi ko sa kanya na oo, nagpagpag kami. Ikinunwento ko ang lahat ng nangyari. Nung medyo umaga na ay pinuntahan ko si Julia at kinwento ko rin sa kanya kung anong nangyari sa amin sa bahay. Habang nagkukwentuhan kami ay lumapit sa amin ang nanay ni Julia. Pinaulit niya ang lahat ng nangyari simula sa umpisa. Ang sabi ni tita ay kailangan ko pong bumalik sa funeral home kung saan binurol si Chris at tignan daw namin kung sino pa ang ibang mga binurol doon kasabay niya. Para daw malaman namin kung sino ang mga naisama ko sa bahay. Hindi po kami umuwi ng bahay, Miss Eleven. Kasama ng parents ko ay bumalik kami sa funeral homes. Nagtanong kami kung sino-sino ang mga nakasabay ni Chris sa burol. Pagpunta sa funeral homes ay nalaman namin na may nakasabay si Chris na binurol doon. 27 member ng isang pamilya ang sabay-sabay na namatay sa isang ferry accident. Lahat daw sila ay sabay-sabay na namatay sa isang aksidente sa cruise ship habang nagbabakasyon. Ang sabi ng staff ng funeral homes ay andun pa din ang mga namatay at nakaburol pa dahil hinihintay pa ang ibang mga kamag-anak na makauwi galing sa ibang bansa. Kasama si Julia ay pumunta kami sa burol. Kinausap ng parents ko ang 2 lalaki na family member ng mga namatay. Habang kinukwento nila daddy ang nangyari, bumulong sa akin si Julia. Oscar, sila yung naka-hoodie na nakita natin sa 7-Eleven. Tsaka ko lang po naalala nung makita ko na sila nga yung 2 na nakita namin sa 7-Eleven. Naalala ko na rin po yung mga mukha ng mga tao na bumaba sa kotse nila nung gabi na yon. Sila din po, Miss Eleven, yung mga nakita namin nila mama sa bahay. Sinamahan po nila kami na umuwi sa aming bahay at nagdala din po sila ng pari. Nagsindi ng kandila at nagdasal. Kinausap ng 2 lalaki ang mga kaluluwa na sumama sa amin. Mga magulang, kapatid, tsuhin, mga tiyahin, pati na rin ang kanilang mga pinsan. Kinausap nila sila na kailangan nilang umalis sa bahay namin. Bago pa man matapos ang padasal ay kinausap po kami ng pari. Ang sabi ng pari sa akin, Iho, ang pagpagpag ay di lamang dahil ayaw mong maiuwi ang kaluluwa ng taong namatay sa burol na pinuntahan mo. May mga lugar na madalas pinupuntahan ng mga taong nagpapagpag, kaya napupuno at dumadami ang mga kaluluwang naiiwan doon. Minsan dahil sa ayaw magpaiwan ng mga kaluluwa, ay sumasama ito sa mga ibang nagpapagpag din. Kaya nung huling gabi na namalagi sila Oscar at Julia sa 7-Eleven at iniwan nila si Chris doon, ay di nila sinabi na hinding pwedeng sumama ang ibang naiwan na kaluluwa sa 7-Eleven. Si Chris, oo, hindi sasama sa kanila. Pero di ibig sabihin nun na yung mga kaluluwang naiwan ng ibang nagpagpag ay hindi rin pwedeng sumama. Sa dami ng kaluluwa sa 7-Eleven store na yon,
ay mas gugustuhin nila na sumama sa iba. Siguro kaya kay Oscar sumama ay dahil hindi ito nagsabi na walang pwedeng sumunod sa kanya at maiwan lamang sila sa 7-Eleven. Miss Eleven, di lang pala kaluluwa ang namatay mong kakilala ang pwedeng sumunod sa iyo. Pwede ka din palang sundan ng mga kaluluwang naiwan ng ibang nagpapagpag. Sa'yo naman ako sasama sa sunod na dalaw mo sa 7-Eleven. Like and subscribe. Welcome to 11th Witch, Tagalog Horror Stories. Sa bawat wedding gown, may kwentong nakatago. Pero may ilang trahe de boda na hindi lang basta damit. May kakaibang hiwaga at may gumagambala pa rin hanggang ngayon. Sa video na ito, sabay nating alamin ang mga misteryong kwento sa likod ng mga sinasabing haunted wedding gown. Wedding gown mula sa ukay-ukay. Magandang araw po, Miss Eleven. Ako si Cheska, 24 years old, isang small-time content creator. Mahilig akong mag-vlog ng ukay-ukay finds, lalo na ng mga vintage at pang-cosplay na damit. Pero dahil sa huling ukay haul ko, parang ayaw ko na pong mag-vlog. Noong nakaraang buwan, may pinuntahan akong abandoned thrift warehouse sa may outskirts ng Tagaytay. Hidden gem daw yon, sabi ng TikTok. Hindi siya literal na shop. Isa po siyang lumang imbakan ng ukay-ukay. At makakapasok ka lang pag kilala mo si Kuya Turo, isang matandang caretaker. Pagdating ko doon, puro amoy amag at alikabok, pero sobrang sulit. Nakakita ako ng mga retro bags, leather boots, at isang wedding gown. Puti pa rin, pero may mga manilaw-nilaw na parte sa laylayan. May detalyeng lace at napakaganda ng disenyo. Yung tipong mukhang Dior inspired pero luma. Walang label, walang presyo. Nang tanungin ko si Kuya Turo kung magkano ang gown, ang sabi lang niya, ibibigay ko na lang yan, pero wag mong isusuot ha. Pang-display lang. May kwento yan. Tumawa lang ako at di sineryoso ang sinabi niya. Sobrang saya ko. Kaya syempre, vlog agad pag-uwi. Gown Haul from the Creepy Ukay Warehouse. Yon ang title ng video. Sa dulo ng vlog, sinukat ko yung gown. Tumapat ako sa salamin. Saktong-sakto sa akin. Parang ginawa para sa katawan ko. Pero napansin ko, habang nasa salamin ako, ay may anino sa likod. Parang babae na nakatingin. Pero wala naman akong nakita nung lumingon ako. Pinutol ko ang video, akala ko glitch lang. Kinagabihan na naginip ako, nasuot ko pa rin ang gown. Pero iba na yung setting. Nasa loob na ako ng isang lumang simbahan. Wala ni isang tao, kundi isang lalaki sa altar. Nakaitim na tuxedo, nakatayo, nakatalikod. Lumakad ako papunta sa kanya. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may humihila sa akin. Nang malapit na ako, bigla siyang humarap. Walang mukha. Sunog ang balat. At bigla niyang sinabi,
Bakit mo sinuot ang hindi para sa'yo? Gusto mo ba siyang palitan? Pagkagising ko, Miss Eleven, nagdudugo ang ilong ko. Pinanood ko ang vlog na in-upload ko kagabi. May mga kakaiba na comments. Bakit may batang umiiyak sa background? Sino yung babae sa likod mo na nakabelo? Sis, bakit may sumisigaw ng wag habang tumatawa ka? Hindi ko narinig yon nung inedit ko ang video. Pinakinggan ko ulit gamit headphones. At oo nga, may umiiyak. May bumubulong ng, ikaw na ba ang susunod na ikakasal? Hindi ka pwede. Dapat siya. Kinabukasan, may dumating na sulat sa pinto ko. Walang sender. Sa lumang papel may nakasulat lang. Ang damit ay para sa kanya lang. Ibinalik mo ba ang sumpa? Pinuntahan ko si Kuya Turo. Hindi ko kasi maintindihan kung ano na ang nangyayari. Ang sabi niya sa akin, yung gown na yan, matagal na daw sinumpayan. Isang bride na bigla na lang nawala sa araw ng kasal. Suot na yan. Siya, hindi na nakita. Yung katawan, hindi na nahanap. Pero yung gown na yan, palagi daw na bumabalik. Sinubukan kong sunugin ang gown, pero hindi siya nasusunog. Sinubukan ko ring ibenta online, pero palaging naibabalik sa pintuan ko kahit kanino ko pa ipadala. Isang gabi, may narinig akong kumakalabit sa bintana. Nakabelo, nakagown, nakatingin lang sa akin. Wala siyang mata, itim ang bunganga, nakanganga. Parang may isinisigaw na wala namang tunog. Dahan-dahan niyang dinikit ang daliri niya sa salamin ng bintana. Nagsulat siya sa salamin gamit ang kanyang daliri. Ang isinulat niya, ibalik mo sa akin. Hindi ako nakatulog ng gabing yon, Miss Eleven. Lagi ko siyang naiisip hanggang dumating ang umaga. Hanggang ngayon, Miss Eleven, ay nagre-research ako kung saan at kanino ang wedding gown na nakuha ko sa ukayan. Ilang buwan na siyang nasa akin, pero wala pa din akong mahanap na impormasyon na makakapagturo kung kanino ko ba dapat ibalik ang wedding gown. Sa ngayon, nakabox na ito sa ilalim ng kama ko. Madalas pa din pong may kakaibang nangyayari sa akin sa araw-araw. Madalas pa din pong may mga naririnig akong tunog o anino sa gilid ng bintana. Mga gabi na nagpapakita siya sa akin. Kung meron po kayong mapapanood na vlogger at may makikita kayong nakatayong babae sa kanyang likuran, malamang vlog ko na yun. Hi guys! Welcome to my haunted vlog. Haunted vintage wedding gown. Ako si Mika, 26 years old, visual merchandiser sa isang sikat na bridal boutique sa Quezon City. Ang trabaho ko ay ayusin ng mga mannequin sa display window. Lalo na tuwing gabi bago mag-launch ng bagong koleksyon. Pero isang wedding gown ang hindi ko makakalimutan. Nagsimula ito isang gabi. Overtime ako noon. Ako lang mag-isa sa store. May bagong delivery.
Isang vintage wedding gown mula sa estate ng isang kilalang pamilya. Sobrang ganda, ivory white, long trail, at may kakaibang shimmer kahit wala na sa ilaw. Sabi ng boss ko, ilagay mo sa gitna ng display yan bukas. It's our special piece. Paglagay ko sa mannequin, napansin ko na parang ang bigat ng dress. Tapos, parang may naririnig ako na humihinga sa paligid ko. Kinabukasan, may napapansin ang mga dumadaan sa harap ng shop. Naririnig kong sabi nila, "Bakit gumagalaw ang gown? May tao ba sa loob?" May nag-record pa nga, Miss 11, nag-viral sa TikTok. Bride ghost caught moving in a wedding shop window at 3 a.m. Pinanood ko yun. Sa video, makikitang gumagalaw ang laylayan ng gown dahan-dahan. Parang may tao na nagsuot ng gown. Pero wala ka namang makikita na tao o katawan. Walang anino. As in talagang yung wedding dress lang. Naglagay kami ng motion sensors at CCTV. Nakaset para tumunog kung may gumagalaw sa loob ng shop. 3:00 ng madaling araw, nag-alarm. Pag-check ng footage, nakita namin ang gown na unti-unting umuusog mula sa gitna ng display window papunta sa likod ng shop. Hindi naman gumagalaw ang ibang damit. Walang hangin, walang pumasok, pero ang gown lumalakad mag-isa. Napansin ko, gabi-gabi siyang gumagalaw, palapit ng palapit sa dressing room. At isang gabi, sinundan ko gamit ang CCTV monitor. Sa oras ng paggalaw niya, nagbukas mag-isa ang pinto ng fitting room. At pagkatapos ng ilang minuto, bumalik ang gown at isinuot niya ang sarili niya sa manikin. Kung tititigan mo, habang nakatayo sa madilim na parte ng store, nakataas na ang belo. Nang ibaling ko ang mga mata ko sa salamin na nasa harapan ng wedding gown, ay mapapansin mo na sa ilalim ng belo, meron ng mukha. Maitim ang mga mata, matangos ang ilong, at ngiti ng bibig na hanggang tenga. Pinatay ko ang footage, Miss 11, dahil sa sobrang takot. Kinabukasan, sinubukan naming alisin ang gown. 3 staff ang bumuhat, pero sobrang bigat, parang bato. Isa pa, tuwing sinusubukan naming tanggalin, namamatay ang ilaw sa buong shop. Tinawagan namin ang supplier. Ayon sa kanila, ang gown ay dating pag-aari ng babaeng ang pangalan ay Clarice Mendez. Isang bride na biglang nawala sa araw ng kasal niya. Sa CCTV ng hotel, nakita siyang pumasok sa function hall, suot ang gown, pero hindi na siya lumabas. Ang gown na lang ang naiwan sa upuan at sa altar. Simula nang dumating ang gown sa shop, nagkasakit ang boss ko. Ang isa pang kasamahan ko, nagsimula raw siyang kausapin ng babaeng bride habang nag-aayos ng display. Ang sabi niya, "Ibalik mo ko. Hindi pa ako tapos lumakad sa aisle." Hanggang ngayon, hindi pa din namin natatanggal ang haunted wedding gown sa store. Nasa gitna siya ng shop, pero nakatakip na ang display window. Tuwing gabi,
Maririnig mong may kaluskos ng trail, tumatama sa sahig. Para bang may dahang-dahang naglalakad sa aisle. At minsan, pagpasok ko ng shop sa umaga, may amoy na bulaklak. At ang gown, minsan hindi mo na makikitang nasa loob ng display window. Minsan, parang inaabangan ka na niya sa pinto. Here comes the bride, all dressed in white. Pamanang Try de Boda. Magandang araw po, Miss Eleven. Gusto ko po sanang ibahagi ang karanasan ng pinsan ko na si Ate Maris. Hindi ko talaga makalimutan ang kwento niya dahil hanggang ngayon parang may mga kirot at takot pa rin sa tuwing naaalala namin ang lahat ng nangyari. Si Ate Maris po ay ikakasal sana noong nakaraang taon. Laking tuwa po ng pamilya namin kasi sa wakas makakapag-asawa na siya sa long-time boyfriend niya na si Kuya Noel. Simple lang ang plano nilang kasal, civil lang sana. Pero isang araw, may dumating na package mula sa isang malayong kamag-anak namin sa probinsya. Laking gulat namin nang buksan niyon. Isang antique na wedding gown. Maganda po yung gown, Miss Eleven. Kulay ivory. May magarbong burda ng mga bulaklak at tila ginto ang sinulit. Pero kahit ganon, may kakaiba na akong nararamdaman nung unang beses ko iyong nahawakan. Parang ang lamig-lamig sa pakiramdam at may amoy na luma na parang bulok na bulaklak. Hindi namin alam kung kanino galing yung gown, pero pinilit ng mga magulang ni ate na iyon na lang ang gamitin niya para swertihin daw ang kasal. Sa gabi bago ang kasal, doon na nagsimula ang kakaibang mga pangyayari. Habang tulog na ang lahat, nagising si Ate Maris kasi parang may malamig na hangin sa kwarto niya. Pagdilat niya, nakita niya ang gown. Nakasabit lang naman yon sa cabinet, pero para bang gumagalaw ito, swaying na parang may nagsusuot. Noong una, inisip niya baka hangin lang. Pero nung tumayo siya para isara ang bintana, nakita niyang parang may anino ng babae na nakasuot ng gown. Nang sumunod na gabi, may narinig na tunog ng paglalakad sa sahig na kahoy. Tila may suot na takong. Pero wala naman siyang kasama sa kwarto. Nang malingon niya ang salamin, nanlaki ang mata niya. May babaeng nakaputi. Suot ang wedding gown. Nakatingin sa kanya sa salamin. Pero paglingon niya sa likod, wala namang tao. Kinabukasan, nagising siya na puno ng gasgas sa mga braso at leeg niya na parang may humawak at kumalmot sa kanya. Hindi niya nakinaya, Miss Eleven, kaya sinabi niya sa amin ang nangyayari. Nagdesisyon sila ni Kuya Noel na cancelin ang kasal at ibalik na lang ang gown sa pinagmulan. Dito na namin nalaman ang kwento nito. Sabi ng matandang naghahatid, pagmamay-ari raw ito ng isang babaeng ikakasal sana noong 1940s. Pero namatay ito sa mismong araw ng kasal. Nilamon daw ng apoy ang simbahan. Mula noon,
Sinasabing ang kaluluwa ng bride ay hindi matahimik at nakakapit pa rin sa damit na iyon. Nang ibalik namin ang gown sa lumang bahay ng ninuno namin sa probinsya, doon na natigil ang mga kababalaghan. Pero kahit ngayon, may mga nagsasabing kapag dumaan ka sa lumang bahay, may maaaninag ka na babaeng nakaputi, nakatanaw sa bintana, parang nag-aabang ng kasal na hindi na natuloy. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Miss Eleven. Sana po ay magsilbing aral ito sa iba na hindi lahat ng minana o lumang bagay ay dapat gamitin, lalo na kung may madilim na nakaraan. Maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat palagi. Thank you for watching, Mambabarang and Friends. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more scary stories. Welcome to 11th Witch, Tagalog Horror Stories. Hating gabi sa SLEX, ang aninong walang ulo. Magandang gabi po sa lahat. Ako nga po pala si Mark, 29 years old, isang ordinaryong empleyado rito sa Cavite. Matagal ko nang gustong i-share ang kakaibang karanasan ko noong minsang dumaan ako sa SLEX. Isang gabing hinding-hindi ko malilimutan. Hindi po talaga ako mahilig maniwala sa multo o kababalaghan. Pero simula noong gabing iyon, nagbago ang pananaw ko. Hanggang ngayon, sa tuwing madadaan ako sa SLEX, bumabalik ang takot na nadama ko noon. Nangyari ito noong 2021. Overtime ako sa opisina at inabot na nga ako ng madaling araw bago makauwi. Paglabas ko, tahimik na ang paligid at konti na lang ang sasakyan sa kalsada. Nang makapasok na ako sa SLEX, napansin kong sobrang madilim. Parang ang mga ilaw lamang sa mga poste ang nagbibigay liwanag. Noong una, kampante pa ako. Maluwag ang daan at ang radyo ko'y mahina lang para pampakalma. Pero habang patuloy ang biyahe ko, may madilim na SUV akong nakita sa unahan. Hindi naman bago ang SUV. May kalumaan ito at parang luma na ang plate number. Sa unay mabagal ang takbo, kaya sinubukan ko sanang lagpasan. Pero bago pa man ako makalagpas, biglang lumiko ang SUV nang walang signal. Sa gulat ko, kinabi ko ang manibela pa kanan at doon na ako nawalan ng kontrol. Nagpaikot-ikot ang kotse ko bago ito tumigil sa gilid ng kalsada. Ang tahimik bigla, nawala ang SUV. Wala na rin ibang sasakyan. Bumaba ako para tignan ang kotse. Akala ko wasak na ito, pero ni gasgas wala. Ang weird. Nang lumingalinga ako, mas lalong lumamig ang hangin. Para bang may nakamasid sa akin. Sa di kalayuan, napansin ko ang madilim na overpass. May parang nakasabit doon. Akala ko banner o tarp. Pero habang lumalakad ako palapit, nagtayuan ang balahibo ko. Hindi ito banner. Isa pala itong madilim na anino.
aninong walang ulo, nakabitin sa ilalim ng overpass. Nanginig ang tuhod ko. Hindi ko alam kung paanong nangyari. Pero bago pa ako makasigaw, para bang umangat ang anino at dahang-dahang lumutang palapit. Tumakbo ako pabalik sa kotse. Nagmamadaling sumakay at nilakang pinto. Nanginginig ang mga kamay ko. Halos hindi ko maipasok ang susi. Nang paandarin ko na ang makina, biglang namatay ang dashboard. Patay pati ang ilaw. Naramdaman ko ang malamig na simoy sa batok ko. Nang lumingon ako sa rearview mirror, kitang-kita ko pa rin ang madilim na anino. Nakasunod at lumulutang na parang animoy timbang. Habang pinipilit ko paandarin ang kotse, may narinig akong malalim na bulong. Hindi ka na makakauwi. Sobrang takot ko. Halos nawalan ako ng hininga. Akala ko yun na ang katapusan ko. At sa pinaka nakakatindig balahibong sandali, biglang lumingon ako sa passenger seat. At halos mapalundag ako sa upuan. Doon ko nakita ang mas nakakatakot pa. May nakaupo sa tabi ko. Ang sarili ko. Maputla, duguan ang lieg, at nakangisi ng nakakatakot. Parang bumulong ulit. Hindi ka na makakauwi. Pagkatapos noon, wala na akong maalala. Nagising na lamang ako kinabukasan sa ospital. Ayon sa mga pulis, nakita raw ang kotse ko na nakasampa sa railing. Pero walang ibang sasakyang nadamay. Ang sabi pa nila, wala namang SUV na katulad ng nakita ko. Nag-research ako at nalaman ko na may naaksidente nga raw noong nakaraang taon sa mismong bahagi ng SLEX na yon. SUV ang bumangga sa railing at ang driver nakitang patay. Simula noon, palagi ko nang naiisip, dapat ba ay ako ang susunod na biktima? Hanggang ngayon, hindi pa rin maalis sa isip ko ang madilim na aninong nakabitin Miss 11 at ang nakangising refleksyon ko sa passenger seat. Sa tuwing madadaan ako sa SLEX, bumabalik ang lamig na iyon at para bang may matang nakasunod sa akin. Mag-ingat po kayo palagi sa daan, lalong-lalo na kapag madilim at tahimik ang gabi. Huling biyahe sa SLEX. Magandang gabi po, Miss 11, at sa lahat po ng nakikinig. Tawagin niyo na lang po akong Adrian. Gusto ko po sanang i-share ang isang karanasan ko na hinding-hindi ko makakalimutan. Nangyari ito noong isang taon habang pauwi ako, mag-isa at madilim sa kahabaan ng SLEX. Sa totoo lang, hindi pa rin ako makapaniwala hanggang ngayon. Parang panaginip pero totoong-totoo. Isang gabi, mga 10:00, pauwi ako galing sa trabaho. Mag-isa akong nagmamaneho sa South Luzon Expressway. Napakatahimik ng kalsada, iilan lamang ang mga sasakyan at madilim ang paligid. Paglagpas ko pa lang sa Calamba exit, biglang bumaba ang makapal na hamog. Kakaiba ang lamig at katahimikan. Dahan-dahan kong binagalan ng takbo ko, pero mas lalo po akong kinakabahan ng may
Maaninag akong anino sa gilid ng kalsada. Isang babae, nakaputi, mahaba ang buhok, nakayuko. Sa isang iglap, parang hinigop siya ng dilim at naglaho. Pilit kong pinakalma ang sarili ko, pero bigla namang nagulo ang radyo. Wala akong marinig kundi static at tila bulong na nagmamadaling lumakas. Sinubukan ko pang patayin ang radyo pero hindi ito nag-o-off. Nagdesisyon akong bilisan ng takbo ng kotse. Sa bilis ko halos lumipad ang kotse ko sa madilim na daan. Nang sumilip ako sa rearview mirror, bigla na lang may nakaupo sa likod ko. Babae pa rin. Nakaputing bestida, nakayuko, at may maruming belo. Hindi ko maintindihan pero amoy sunog ang hangin. Sa sobrang gulat ko, napapreno ako. Pagbukas ko ng ilaw sa loob, nawala ang babae. Ang tanging naiwan ay ang malamig na hamog sa likod ng upuan. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Nakapako ang katawan ko sa upuan. Pero mas kinilabutan ako nung biglang may bumunggo sa kotse ko. Malakas, sunod-sunod. Para akong tinutulak papunta sa gilid ng daan. Sa sobrang takot ko, binuksan ko ang pinto para makababa. Pero bago pa man ako makalabas, may malamig na kamay na humatak sa braso ko. Sa gilid ko, nakita ko ang babae. Sunog ang kalahati ng muka, nakatingin sa akin. May hawak na lumang litrato ng isang lalaking kamukha ko. At doon ko naintindihan ang totoo. Hindi pala siya nagpapakita para matakot ako. Hinahanap niya ang lalaking nakasama niya bago siya masunog sa lumang aksidente. Sa litrato nakasulat ang pangalan ko. At ang petsa ay eksakto sa gabing iyon. Pero iba ang taon. Bigla na lang akong nagising sa driver's seat. Pawisan at nanginginig. Pero nasa parehong daan pa rin. Akala ko panaginip lang ang lahat. Hanggat hindi ko na nakita ang pasahero sa passenger seat. Pero ang lumang litrato nasa tabi ko. Nakalagay ang parehong petsa sa gilid ng mukha ng lalaki at ang pangalan ko. Ulo sa Esles. Kamusta po, Miss Eleven? Ako po si Jerry, taga Laguna. Gusto ko sana i-share ang isang nakakatakot na kwentong narinig ko sa boss ko tungkol sa isang kasamahan niya dati sa trabaho, si Dante. Sana po ay mabasa niyo ang email ko. Tahimik ang SLEX ng gabing iyon. Mag-isa lang na nagmamaneho si Dante pauwi galing Laguna. Maluwag ang daan at madilim ang paligid. Ilang oras na rin siyang nagdadrive kaya ramdam na niya ang antok. Para manatiling gising, binuksan niya ang radyo at nagpatugtog. Ilang saglit pa, may napansin siyang motor sa unahan. Mabilis ang takbo nito at nakasombrerong itim ang nagmamaneho. Sa una, walang kakaiba. Pero habang papalapit siya, napansin niyang nakaputing helmet ang rider. Kakaiba ang tindig nito, parang nakayuko ng bahagya. Sa ilalim ng mga streetlight,
Napakunot ang noo ni Dante. Tila walang leeg ang rider. Imposible, bulong niya. Sa dilim, parang anino lang ang nakikita niya. Ayaw na sana niyang pansinin pa ang nilagpasan ng motor. Pero bago pa siya makalampas, biglang lumiko ang motor papunta sa isang truck. Sa isang iglap, sumalpok ito. Tumalsik ang katawan, sumadsad ang motor, at nakita ni Dante ang helmet na humiwalay. Gumulong palapit sa kanya. Napatigil siya. Nanginginig ang kamay habang bumababa para tignan ang aksidente. Nangingilabot siya pero pinilit niyang lumapit. Ngunit laking gulat niya, wala na ang katawan. Tanging basag na helmet at ilang bakas ng dugo ang naiwan sa kalsada. Hindi niya maintindihan. Para bang nilamon ng dilim ang katawan. Nang tumalikod siya para bumalik sa kotse, doon na nagsimula ang lagim. Sa backseat, nakita niya ang rider. Nakaupo, madilim ang anyo, nakasuot pa rin ng itim na jacket, pero wala na itong ulo. Bumagal ang oras. Naramdaman ni Dante ang malamig na hangin, para bang may nakatingin sa kanya. Sa gulat, lumingon siya sa rearview mirror at doon nakita ang ulo. Nakatitig ito sa kanya, nakangisi at duguan. Bumulong ito. Kanina pa kita hinihintay. Hindi na daw maalala ni Dante kung paano siya nakabalik sa opisina. Basta daw pagbalik nito ay tulala na siya. Makalipas ang 3 buwan ay may isang driver sa opisina nila ang naaksidente sa SLEX at namatay. Isang linggo matapos na mailibing ang kanilang katrabaho, bumiyahe ulit si Dante. Sa huling biyahe nito ay nagkwento siya na nakita niya daw ulit ang motorsiklo na naglalakbay sa SLEX. Yung rider na walang ulo. Pero ngayon, may backride na siya. Isang lalaking nakangisi at hawak ang kasariling ulo. Namukhaan ni Dante ang bagong backride. Siya ang namatay nilang katrabaho. Binilisan ni Dante ang takbo ng sasakyan, pero sinasabayan siya ng motorsiklo. Nang dumikit ito sa gilid ng driver's seat, ay bumulong ito sa tenga ni Dante. Ang sabi niya, Dapat ikaw ang nandito. Thank you for watching, Mambabarang and friends. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more scary stories. Welcome to 11th Witch, Tagalog Horror Stories. Huling biyahe. Sa bawat araw, libo-libong tao ang sumasakay sa LRT at MRT. Mabilis, maingay, puno ng mga taong nagmamadali. Pero may mga oras daw sa gabi kapag ang mga tren ay halos walang laman at tahimik na ang paligid, nagbabago ang lahat. Sa oras na ito, may mga hindi nakikitang pasahero na sumasakay sa biyahe. Mga kaluluwang hindi pa natatagpuan.
ang kapayapaan. Ako si Joy. Ikukwento ko sa inyo, Miss Eleven, ang isang gabi sa LRT na hinding-hindi ko malilimutan. Hindi ito pangkaraniwang gabi. Dito ko naranasan ang tunay na ibig sabihin ng huling biyahe. Isang biyahe kasama ang mga nilalang na hindi mo aakalaing makakasalubong mo sa dilim. Magandang gabi po sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Joy. Hindi ko akalain na may makakasalamuha akong kababalaghan sa lugar na madalas ko namang daanan o sakyan, ang LRT. Araw-araw akong sumasakay mula sa monumento papuntang Cubao kasi call center agent ako. Gabi-gabi palaging madilim na at madalang ang mga pasahero kapag pauwi na ako. Pero may isang gabi na hindi ko malilimutan. Biyernes noon, mga 11:00 ng gabi. Patapos na ang shift ko at nagmamadali akong makauwi. Pumwesto ako sa may dulo ng platform habang hinihintay ang tren. Iba ang gabi na yun. Parang mas malamig ang hangin at kahit kaunti na ang tao, parang ang bigat ng paligid. Nang dumating ang tren, sumakay agad ako. Pagpasok ko pa lang, napansin ko na halos walang pasahero, maliban sa isang matandang lalaking nakatungo. Nakaupo sa pinakadulong upuan. Nagtataka man ay hindi ko na yun masyadong pinansin. Umupo ako at sinalpak ang earphone sa tenga ko habang nakatingin sa labas. Sa tuwing dumaraan kami sa madidilim na istasyon, sa Blumentritt at Tayuman, napapansin ko ang anino ng matanda sa salamin. Hindi siya gumagalaw, parang nakatitig lamang. Pero sa mismong paglingon ko, nakatungo pa rin siya. Pagdating sa Doroteo Jose, mas lalo pang lumamig ang hangin. Akala ko naka-aircon lang ng malakas, pero iba ang lamig. Ramdam ko ito hanggang sa buto. Doon ko na rin napansin na parang may bulong akong naririnig. Mahina, pabulong, parang nagmumula sa pinakadulong bahagi ng tren. Hindi ko maintindihan ang sinasabi pero paulit-ulit ito. Parang nagdarasal. Nagdesisyon akong lumipat ng upuan, yung mas malapit sa pintuan. Habang naglalakad, napansin ko na hindi lang pala iisa ang pasahero. May iba pang nakaupo sa mga sulok. Nakatungo rin na walang imik. Bigla akong kinabahan. Pagdating ng Carriedo, biglang nagpreno ang tren. Napatigil ito ng ilang minuto. Sa mga sandaling yon, nagkaroon ako ng lakas ng loob na lingunin ng matanda. Sa gulat ko, nakatingin na siya sa akin. Maputla ang kanyang mukha at ang mga mata niya, wala ni katiting na itim, puro puti. Sa sobrang takot ko, napaatras ako. Biglang bumukas ang pinto at sumakay ang isang lalaki. Nang makapasok siya, lumingon siya sa akin at nagtanong kung okay lang ba ako. Napansin ko rin na tumahimik bigla ang paligid. Parang nawala ang mga bulong ng dasal. Napansin ko ring nawala ang matanda at ang iba pang pasahero. Kami na lang dalawa sa tren. Kinilabutan ako.
Saan sila nagpunta? Tanong ko lang sa isip ko. Nagkwentuhan kami saglit nung lalaking sumakay. Sinabi niyang madalas daw talaga may kababalaghan sa gabi sa LRT. Marami raw nagpakamatay sa Riles noong mga nakaraang taon at ang iba'y nagpapakita pa rin. Sa tuwing gabi raw, may mga sumasakay na hindi tao, mga kaluluwang hindi matahimik. Nanginig ang buong katawan ko habang nagkukwento siya. Pagdating sa huling istasyon ko, nagmadali akong bumaba. Nang makalabas ako sa estasyon, napansin ko ang orasan. 12:03 AM na. Sa isip ko, parang ang tagal-tagal ko sa loob ng tren. Nang lingunin ko ang tren bago ito umalis, may nakita akong anino sa bintana. Ang matanda at ang lalaking kukwentuhan ko lang kanina nakatayo sa bintana. Nakangiti silang pareho sa akin. Pero bigla rin itong naglaho. Kumaripas ako ng takbo at di makapaniwala na pati ang lalaking kausap ko kanina ay isa din palang multo. Simula noon, nagbago na ang oras ng uwi ko. Hindi na ako nagpapagabi. At minsan, napapaisip pa rin ako, gaano katagal na nga ba akong nasa tren noong gabing iyon? Kanti. Magandang araw po. Tawagin niyo na lang akong Mateo, taga-Taguig. Ilang buwan ko nang kinikimkim ang kwentong to, pero ngayon lang ako nagkalakas ng loob na ibahagi ito sa iba. Baka sakaling may ibang nakaranas din ng ganito, o baka gusto ko lang mailabas lahat bago ako tuluyang mabaliw. Sa edad kong 27, araw-araw akong sumasakay ng MRT pauwi galing trabaho. Dahil sa shift ko, madalas akong sumasakay bandang 6:30 PM, rush hour. Siksikan, mainit, amoy pawis ng katabi mo, normal na yan sa akin noon. Pero may isang gabi na naging simula ng lahat. Sa Ayala Station, habang nakatayo ako malapit sa may dulo ng bagon, may napansin akong gumagapang sa ilalim ng mga upuan. Nung una, akala ko bata. Pero habang papalapit, nakita ko babae. Mahaba ang buhok, nakalugay, maputla ang balat, nangingitim ang paligid ng mga mata. At ang mas nakakakilabot, putol ang kaliwang paa niya. Gumagapang siya gamit ang isang kamay. Sumisiksik sa mga paa ng mga pasahero. Walang nakapansin, walang umiwas, walang nagtanong. Ako lang ang nakakakita. Pagharap niya sa akin, humapang siya palapit. Hanggang halos isang dangkal na lang ang pagitnaan namin. Tumingala siya. Diretso sa mga mata ko ang tingin. Ang mga mata niyang may namumuong dugo. Sabay, bumulong siya. Anak ka ng traidor. Napalakas ang sigaw ko. Ang mga tao nakatingin sa akin na para akong baliw. Pero yung babae, wala na. Sa mga sumunod na linggo, paulit-ulit siyang nagpapakita.
Iba't ibang istasyon, ibang pagon, pare-pareho pa rin. Gumagapang, putol ang paa, at ako lang ang nakakakita. May mga gabing nararamdaman ko ang malimig na kamay na humahawak sa bukong-bukong ko habang nakaupo ako sa tren. Minsan may amoy dugo sa loob ng bagon o bakas ng putik at puling likido sa sahig. Pero ang problema, ako lang ang nakakaramdam. Ako lang ang nakakakita. Isang beses, naisipan kong i-record gamit ang phone ko. Pero walang lumalabas. Para lang akong kumukuha ng video ng walang laman. Pero habang pinapanood ko yun sa bahay, naririnig ko ang paggapang. Noong una, akala ko ako lang ang nababaliw. Hanggang isang gabi, umuwi ako sa bahay namin at nagkipagkwentuhan ako kay Papa. Hindi kami malapit sa isa't isa, pero kailangan ko ng sagot. Pa, may gumagapang na babae sa tren. Araw-araw ko siyang nakikita, putol ang paa. Tapos sabi niya, anak daw ako ng traidor. Tumahimik si Papa, parang natigilan. Nanginginig ang kamay niya. Mateo, huwag mo nang hanapin ang sagot. Kalimutan mo na lang. Yon ang sabi ni Papa. Pero hindi ako tumigil. Hindi ako makatulog. Kaya nagsimula akong magtanong-tanong sa pamilya. Kay Mama, sa tita ko, sa mga matatanda naming kamag-anak. Pero wala naman silang sinasabi. Pero kita sa mga mata nila, may alam sila. Hanggang isang gabi, nakainuman ko ang pinsan kong si Gab. Engineer siya, pauwi rin mula sa Makati. At nagkasabay kami ng sakay sa tren. Nabanggit ko sa kanya ang mga nangyayari. Nung una, biro lang sana. Sabi ko sa kanya, bro, may multo raw sa MRT babae. Umagapang, putol ang paa. Tumigil siya. Nanlaki ang mata. Tapos sabi niya, Mateo, nakita ko rin yun. Natahimik ako. Nakaitim, nakalugay ang buhok, gumagapang sa sahig. Sa santolan ko siya unang nakita. Akala ko baliw lang ako, min. Kinilabutan ako. Hindi lang pala ako ang nakakakita sa kanya. Pinalalim pa namin ang pag-uusap namin ng pinsan ko. Lumalabas na pati ibang kamag-anak namin, mga anak ng barkada ni Papa at Tito, ay may kwento rin tungkol sa babaeng gumagapang. Hindi sila nagsasalita pero may isa akong pinsang babae, si Lian, na halos hindi na sumakay ng tren. Nang tanungin ko kung bakit, umiwas siya. Mateo, minumulto rin ako. Bawat sakay ko, may humihila sa paa ko. Hindi lang pala basta multo ang babae. Naghalongkat ako ng lumang dokumento sa bahay. Nakita ko ang pangalan, Clarissa de la Cruz. Namatay taong 2005 at ang dahilan, train accident. May lumang dyaryo sa storage room na nagsasabing may babaeng tumilapon mula sa platform at naputulan ng paa. Ayon sa balita, may mga saksi raw na nagsasabing itinulak siya. Pero walang nakasuhan kasi walang gustong tumistigo.
Noong hinarap ko na si Papa para sa katotohanan, wala na siyang inilihim. Oo anak, may kabit ako noon, si Clarissa. Pinili kong iwanan siya. Nagpumilit siyang ayusin pa raw namin. Hinabol niya ako sa tren, kasama ko ang tito mo. Ayaw ko na may makakita pa sa amin, kaya tinulak ko siya. Tumama siya sa riles. Naputol ang paa niya. Mateo anak, buhay pa siya nung una pero wala kaming ginawa. Hinayaan naming mamatay siya. Ang multo ni Clarissa, hindi lang gumagapang. Isa siya ngayong anino ng paghihiganti. Pinagbabayaran ng lahat ng kasangkot sa kamatayan niya at maging ang mga anak nila. Hindi lang ako ang nakakakita pa, sabi ko. Pati si Gab, si Lian. Baka nga si tita, si tito, si mama, lahat tayo. Isa-isang sinusundan. Sa huling sakay ko ng MRT, 1 linggo lang ang nakalipas. Hindi lang siya gumapang papalapit. Naramdaman ko ang mataling niyang kuko sa binti ko. Tumitig siya at bumulong sa tenga ko. Sasamahan niyo ako dito. Kayong lahat. Hanggang huling henerasyon. Kaya kung sakali pong sumakay kayo ng MRT or LRT at may napansin kayong babae na nakalugay ang buhok, gumagapang sa ilalim ng mga upuan, huwag nyo na lang pansinin. Huwag nyo siyang tignan sa mata. Baka kasi di lang natin alam, kamag-anak pala kita. Thank you for watching, Mambabarang and friends. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more scary stories. Shout out po sa ating mga commenters. Welcome to my channel, Tunog Likha TV, Min Jijen, Alan Lukin Galo, Ariel Cunanan 8264, Tropang Advance 29, and Migs Santos 7336. Thank you very much for supporting my channel. Welcome to 11th Witch, Tagalog Horror Stories. Eskinita. Magandang gabi po sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Mel. Di ko po ito tunay na pangalan. Ako po ay 32 years old. At ang kwentong ito ay nangyari sa akin noong nagtrabaho po ako sa isang lumang tindahan sa may Eskinita sa Binondo. Hindi ko makakalimutan ang naranasan ko roon. At hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin ako kapag nadadaanan ko ang dating lugar ng aking trabaho. Katatapos ko lang sa kolehiyo noon at desperado akong makahanap ng trabaho. Kasi hindi naman po kami mayaman. Kung baga, hindi pwede na walang kinikita sa araw-araw. Kung hindi ay hindi kami kakain. Napunta ako sa isang lumang tindahan ng mga anting-anting at pampaswerte doon sa kanto ng Ongpin at Tomas Pinpin. Matanda na ang may-ari, si Lolo June, at madalas magkwento ng kung ano-anong pamahiin. Doon ko nga lang nalaman na napakadami palang bawal sa mga pamahiin. Wala akong masyadong interes sa ganong mga bagay. Ang importante, may trabaho ako.
Sa umaga, madalas matao ang tindahan. Pero sa gabi, halos mabibilang mo lang sa daliri ang konti ng mga tao. Sa pagkagat ng dilim, mararamdaman mo ang pag-iba ng paligid. Iba ang dating ng hangin, mabigat pero malamig. Parang may nakamasid lagi mula sa dilim. Madalas ko ring mapansin na may naglalakad sa eskinita sa tabi ng tindahan. Sa tuwing susundan ko, malamig na hangin lang ang sumasalubong sa akin. Isang gabi, bandang 10:00, ako na lang ang naiwan para magsara. Sabi ni Lolo June, huwag na raw akong magtagal at isara na kaagad ang tindahan. Ang habol pang sabi nito ay di mo magugustuhan ang abutin dito ng lalim ng gabi. Medyo nagtaka ako sa kanyang sinabi, pero naisip ko na lagi namang ganun magsalita si Lolo June. Paglipas lang ng 10 minuto pag alis niya, naalala ko pa na kailangan ko pang linisin muna ang stockroom. Pumunta ako ng likuran ng tindahan para mag-ayos. Sa tansya ko, aabutin lang ako ng mga 30 minutes. Habang inaayos ko ang mga anting-anting, may narinig akong boses na parang batang umiiyak. Sa umpisa, akala ko imahinasyon ko lang. Pero sa pagtagal, lumakas ang iyak. Hinabol ko ang tunog papunta sa makipot na eskinita. Madilim at malamig na halos may hamog na. Pinagtaka ko yun ng husto. Sa Binondo, may hamog? Nang masilip ko ang dulo, nakita ko ang isang bata. Nakatalikod, nakaluhod, at may hawak na lumang paper lantern. Nilapitan ko siya at tinanong kung ano ang ginagawa niya dito. Paglingon ng bata, nanigas ako sa nakita ko. Wala siyang mata. Madilim na butas lamang ang nasa mukha. Bumungis-ngis ito, sabay hiyaw na tila galing sa ilalim ng lupa. Sa gulat ko, nadapa ako. Bago pa man ako makatayo, napansin ko sa madilim na sulok na iyon, parang may iba pang anino ang lumalapit. Parang anino ng matandang lalaki, nakasuot ng itim na barong. At sa tabi nito ay may figura ng babaeng may tugo ang belo. Naramdaman ko ang malamig nilang hininga. Sinubukan kong tumakbo pero parang may humahawak sa mga paa ko. Sa sobrang takot ko, napapikit na lang ako at nagdasal. Pagmulat ko, nasa harap na ulit ako ng tindahan. Maayos at tahimik ang paligid. Parang walang nangyari. Pero noong binuksan ko ang palad ko, may hawak akong kapirasong lumang papel at may nakasulat na Chinese character. Nang ipatranslate ko ito kinabukasan, ang ibig sabihin nito ay, hindi ka na makakalabas. Hindi ko na pinatagal ang pamamasukan ko doon. Kinwento ko kay Lolo June ang nangyari at ang sabi niya, matagal nang may nagpaparamdam sa eskinita. Dati raw may mag-anak na napaslang doon noong giyera at di na matahimik ang mga kaluluwa. Pero ang pinaka nakakatakot, sabi ni Lolo June, bago pa raw ako nagtrabaho doon may nawala na ring empleyado. Hindi nila sigurado kung ano ang nangyari sa kanya. Basta isang araw daw ay nakita na lang ang sandals nito sa dulo ng eskinita. Hindi daw ito umuwi sa bahay nila, pero hindi na rin nakabalik sa trabaho. Basta bigla na lang daw itong nawala. Simula noon hindi ko na pinasukan ng Binondo pagkagat ng dilim. Hanggang ngayon, bawat madadaanan ko ang eskinita,
Para bang may malamig na kamay na humahawak sa balikat ko at isang boses na bumubulong. Dito ka lang, samahan mo kami. Swerte at malas. Magandang araw po. Ako po si Kenneth, taga Marikina. Isang taon nang nakakalipas mula nang mangyari sa akin ang isang katatakutan. Isang experience na hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko kung bakit ako naging bastos at kung bakit ako naging mayabang. Bata pa lang ako, sinasama na ako ng nanay ko sa Binondo para mamili ng mga pampaswerte. Pero ako bilang isang Gen Z, di talaga ako naniniwala sa mga ganon. Feng Shui, Lucky Charms, bracelet na may kung anong bato, kalokohan para sa akin lahat yun. Pero isang araw, nagpunta ako sa Binondo para bumili ng hopya at tikoy. Regalo sana sa tita kong balikbayan. Habang naglalakad ako sa gilid ng Umpin Street, may nadaanan akong maliit na tindahan. Parang karinderya sa sikip. Pero imbes na pagkain, mga nakasabit na pulseras, pulang ampaw, mga kutsarang nakatusok sa asin, at iba pang mga kakaibang gamit. May pulang insenso pa na umaalingasaw sa amoy. May matandang Chinese na babae sa loob. Kulubot ang balat, parang uling ang mata sa itim, at sobrang nipis ng ngiti niya na halos parang peke. Sabi niya, "You buy lucky charm, lucky bracelet, lucky coin? This is good for love, money, and health." Ngumisi lang ako. Ate, wala pong swerte sa bato. Kung yayaman ako dahil lang dyan, edi sana lahat ng may bracelet milyonaryo na. Tapos tumawa ako ng may pang-Alaska. Medyo malakas pa nga kasi may mga kasabay akong kabarkada noon. Binulungan ko pa nga ang matanda. Sabi ko sa kanya, baka mas malas pa yan. Tingnan mo nga tong tindahan mo, parang haunted house. Kung effective yan, bakit di ka yumaman? Hindi siya nagsalita, hindi rin siya nagalit. Pero nung paalis na ako, narinig ko ang mahina niyang bulong. Ayaw mo sa swerte? Sige, sa malas na lang. Pagka-uwi ko, napansin ko para akong inuubo, pero hindi ordinaryong ubo. Ubo na parang may alikabok na hindi matanggal. Sa gabi, bigla akong giniginaw kahit naka-aircon lang naman ang kwarto ko ng 27 degrees. Kinabukasan may lagnat na ako pero hindi naman mataas. Nagpa-check up po ako. Sabi ng doktor, normal lang yan. Medyo uso ang flu ngayon Pero gabi-gabi, habang natutulog ako, may naririnig akong mahinang boses sa tenga ko. Hindi ka naniniwala? Tingnan natin kung kailan ka maniniwala. Biglang tumayo ang buhok sa batok ko. May mga garalgal na boses. May mga aninong gumagapang sa pader ng kwarto ko. Parang usok na may mata. Sa tuwing sasabihin ko sa mga magulang ko ang nangyayari sa akin, natatawa lang sila. Hanggang sa isang gabi, habang naglalakad ako pa uwi, may tumapik sa likod ko. Paglingon ko walang tao, pero biglang bumigat ang dibdib ko. As in literal, parang may nakaupo sa dibdib ko kahit nakatayo naman ako. Hindi ako makahinga at parang bigla akong nanghina. Pagdating ko sa bahay, may sugat na ako sa batok. Gasgas na parang kalmot ng hayop. Pero sa video ng CCTV ng village namin,
Walang sino mang sumusunod sa akin. Ako lang mag-isa. At hindi lang yun. Habang pinapanood ng tatay ko ang footage, may parte raw na nag-static ang camera. Tapos biglang nag-blur ang mukha ko sa video. Kinabukasan, nagdesisyon na akong bumalik sa Binondo. Pagbalik ko roon, wala na yung tindahan. Wala na rin yung matandang babae. Ang sabi ng kapitbahay sa tapat ng pwesto, mahigit 2 taon na raw itong sarado. Walang nagtinda doon simula pa nung pandemya. Hindi ako makapaniwala. Sigurado ako nakita ko siya. Nakausap ko siya at binastos ko pa nga. Umiiyak akong lumuhod sa tapat ng abandonadong pwesto. Nagsorry ako kahit wala na siya. Simula noon, hindi ko na muling nararamdaman ang mga kababalaghan. Wala ng boses, wala ng anino, wala ng sugat. Pero may iniwan siyang paalala. Sa tuwing dumadaan ako ng Binondo, kahit sa araw, nakikita ko sa gilid ng mata ko, may matandang babae na nakapula, nakatitig lang sa akin. Sa mga hindi naniniwala sa swerte, sana hindi rin kayo maniwala sa malas. Huwag natin pagtawanan ang paniniwala ng iba. Maging magalang kahit magkaiba kayo ng pananaw. Salamat po sa pagbasa ng kwento ko, Miss Eleven. Aswang sa Binondo. Magandang gabi po. Itago niyo na lang ako sa pangalang Dayan. Dati po akong part-time helper sa isang lumang tindahan sa Binondo. Pumapasok ako tuwing hapon hanggang gabi, kapalit ng maliit na sahod at libreng pagkain. Hindi ko po ito kinukwento para takutin kayo, kundi para mailabas ko lang ang bigat ng konsensyang ilang buwan ko nang kinikimkim. Ang tindahan ay pagmamay-ari ni Mr. Wei, isang matandang Chinese na tahimik lang kung magsalita pero matalim ang titig. Nagbebenta siya ng mga anting-anting, pampaswerte, bracelets na jade, at mga halamang gamot na nakadisplay sa lumang kahon at botelya. Pero ang pinaka nakakakilabot doon ay ang katulong nilang babae, si Aling Sela. Hindi ko alam kung anong meron sa kanya, pero simula pa lang iba na ang pakiramdam ko sa presensya niya. Para siyang multong may katawan, laging tahimik, walang ekspresyon ng mukha, at minsan parang hindi siya humihinga. Sa mga unang linggo ng trabaho ko, nakapansin na ako ng mga kakaibang bagay. May mga delivery rider na hindi na bumabalik sa labas ng tindahan. Minsan may customer na bigla na lang hindi sumisipot kinabukasan para kunin ang in-order na Lucky Charm. Ang sabi lang ni Mr. Wei, hindi na niya kailangan. Isang gabi, nakarinig ako ng mga tunog mula sa bodega. Para bang may hinihila, hinihiwa o parang kinakain. Pero nang sumilip ako, nakita ko lang si Aling Sela na nakaupo sa dilim. Nakatitig sa akin, hawak ang basang map. Medyo nanginginig akong umatras pero hindi ako nagsalita. Isang gabi, naiwan ako mag-isa sa tindahan. Nagpaalam si Mr. Wei na pupunta raw sa templo. Si Aling Sela naman nasa likod. Bigla ako nakaramdam ng uhaw kaya nagpunta muna ako sa likod para uminom ng tubig. At doon ko siya nakita. Hindi na siya mukhang tao. Hubad ang likod niya. Nakalabas ang balat na parang kaliskis. Mahaba ang kuko, maputla ang mata. May isang lalaking nakabitin patiwarik mula sa kisame.
Yung delivery rider na nawawala. Patay. Kinakain niya ang tiyan nito parang gutom na hayop. Napaatras ako at napahiyaw. Pero hindi niya ako hinabol. Tumayo lang siya at dahang-dahang lumapit at tumingin sa akin. Napasigaw ako at doon dumating si Mr. Wei. May dalang insenso at papel na may nakasulat na Chinese na hindi ko maintindihan. Ang akala ko tutulungan niya ako pero hindi. Ngumiti siya at sinabi niyang hindi lahat ng tao kinakain niya. Yung iba, ginagawa naming tagabantay. Doon ko lang na-realize, hindi biktima si Mr. Wei. Siya ang tagapangalaga. Tagapangalaga ng nilalang na matagal nang kasama ng pamilya nila. Isang aswang na ginagawang tagabantay ng tindahan kapalit ng proteksyon at swerte. Sabi niya, matagal na raw nilang ginagawa to. Tuwing may bagong helper, sinusubukan muna. Kung matapang may potensyal. Kung duwag, pagkain lang. Ako raw, matalino, marunong tumingin, marunong tumahimik. Hindi ko na matandaan kung paano ako nakalabas. Basta ang huli kong nakita si Mr. Wei habang sinusulat sa pulang papel ang pangalan ko. Sa ngayon buhay pa ako, pero gabi-gabi may nararamdaman akong naglalakad sa bubong. May kumakaskas sa pader ng kwarto ko. At tuwing sumasapit ang 2:00 ng madaling araw, may naririnig akong bulong sa labas ng bintana. Dayan, handa ka na ba? Hindi ko alam kung niligtas ba nila talaga ako o inihahanda na nila ako para kapilit ni Aling Sela. Thank you for watching, Mambabarang and friends. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more scary stories. Shoutout po sa ating mga commenters, si Jenny Angela KL2Z, Chanila Cake, Sir Bobby Ong Sueco 6515, Sulok ng Katatakutan, and Nympha Luza. Thank you very much for your comments.